Yung China mga tol naglagay na naman ng panibagong floating barrier na nakaharang doon sa daanan, no, doon sa may Scarborough. So puputulin sana 'yan ng ating kinauukulan ng BFAR o ng PCG kaso hindi umubra mga tol. Dahil sa presensya ng China na nandoon sa may Scarborough. So ganito na talaga sila kasakim mga tol, no. Ganito na talaga sila kaganid. Yung kahit na hindi naman nila teritoryo o pag-aari mga tol ay talagang babakuran nila, no, para maipagdamot, no, sa tunay na nagmamay-ari yung mga likas na yaman na nandiyan diyan. Para dapat 'yan sa mga mamamayang Pilipino eh. Para dapat 'yan sa mga mangingisdang Pilipino eh. No, nakikihati na nga lang sila. Gusto nila kanila pa ng buo mga tol. So eto panonoorin natin mula kay John Reps. Yan, pagputol sa floating barrier na inilagay ng China hindi umubra dahil sa presensya ng China sa Scarborough. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Nabigo ang mga diver ng BFAR na putulin ang inilagay na floating barrier ng China Coast Guard sa bunganga ng Baho de Masinloc. Ito ay dahil sa matinding presensya ng Chinese Navy warship, Chinese Coast Guard vessel at Chinese Maritime Militia vessel sa lugar. Malakas lang talaga manindak yan pero wala ampaw yung mga yan. Hindi lang talaga nagpapatol ang Pilipinas. Umaga noong Huwebes, habang paparating ang BFAR vessel sa Baho de Masinloc ay sinalubong na ito ng isang warship ng Chinese People's Liberation Army Navy sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nag-radio challenge ito sa barko ng BFAR na Dato Tamblot at sinundan ito. Nang malapit nang makarating ang BFAR vessel sa Baho de Masinloc ay tumigil na ito sa kakasunod. Pero bago pa man makarating ang BFAR vessels ay sinalubong na naman ito ng isang malaking barko ng China Coast Guard na may kasama itong mga maritime militia vessels, mga barkong kontrolado ng China Coast Guard na kung titingnan mo ay tila bang barkong pangisda lang pero puno ito ng mga radar system. No, parang ano no, tag dito, impostor, ano tag dito, mga spy. No, nagtatago sa anyo ng ordinaryong pangingisdang barko lang pero kargado ng mga radar, satellite, mga ganun mga bagay, no. Habang papalapit ang mga ito ay ito na ang hudyat ng pagbaba ng mga tauhan ng BFAR ng mga rubber barrier sa gilid ng mga barko. Baka daw kasi ulitin ng mga China Coast Guard ang mga delikadong maniobra nito na posibleng magkiskisa ng mga ito at maiwasan ang pagka-damage na maliit na barko ng BFAR. Ilang beses dumaan at humarang ang China Coast Guard vessel sa harapan ng BFAR vessel pero naiwasan naman ito ng barko ng BFAR. Habang nakikipagpatintero ang maliit na barko ng BFAR ay paikot-ikot naman ang isang eroplano ng BFAR upang i-monitor ang mga ginagawa ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa lugar. Pero ang eroplanong ito ng BFAR ay niradyohan din ng Chinese Navy warship. Philippine aircraft, this is Chinese Navy warship calling. You are approaching China's Hongye Island. This radio message is being recorded. This is the Cessna 208 Bravo RP-1077, a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft of the Philippine government, conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Paalala pa ng BFAR aircraft sa Chinese Navy, reviewin nila ang kanilang mapa dahil sila ang lagpas sa EECO Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang problema kahit reviewin nila yung mapa nila mga tol, pasok yan sa 10-dash line nila no? Kung ang pagbabasehan nila yung imaginary line nila, pero kung meron silang legal na dokumento at legal na mapa ayon sa UNCLOS at ayon sa international law, wala, sumasampal sa mukha nilang talagang nilalabag nila yung batas. Based on the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, we are free to fly and operate as the international law allows. China as a signing member of the UNCLOS on 10 December 1982. You are requested to abide the said convention. Yan magandang paalala yan para sa kanila. China. China, oy. Bilang permado o nakapermang miyembro ng UNCLOS noong December 10, 1982. Yan nire-request namin na sumunod kayo
doon sa nasabing convention, no? Ang problema nga mga kapatid, paulit-ulit natin 'to sinasabi rin sa ating mga reaction video na dapat din malaman ng marami sa atin. Etong bansang China mga tol ay hindi sila marunong mag-honor ng kanilang salita, ay hindi sila marunong mag-honor ng kanilang pirma. Mismo baliwala sa kanila yung mga legal documents kasi nga hindi sila maayos kausap. Kaya kung ikaw may makakausap kang ganyan, no, mangangako sa'yo, ay nako, mahirap paniwalaan yan. Pirma nila, hindi nila kayang i-honor. December 1982, you are requested to abide the said convention. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Yan no, you are way beyond the 200 nautical miles EEZ of your country. Sobrang lagpas-lagpasan na talaga sila. Di ba nga nasa 400 nautical miles na yung Scarborough mula doon sa kanila? Hanggang 200 nautical miles lang sila, dumoble na sila eh. Di ba? Tas ang lakas pa ng loob niya magsabing nasa nasa China waters kayo. Please review your chart. Sa loob at labas ng Baho de Masinloc, matindi ang presensya ng China. Bukod sa may mga barko ang China sa loob ng lagoon, ay imposible talagang makapasok ang mga mangingisdang Pilipino dahil muling naglagay ng floating barrier ang China Coast Guard sa pasukan nito. Walang pwedeng lumapit sa mga floating barrier ng China Coast Guard dahil nag-deploy ito ng mga rigid hull inflatable boats. Ilang buwan na ang nakalipas nang maglagay noon ang China Coast Guard ng mga floating barrier, ngunit pinuto lamang ito ng Philippine Coast Guard. Kaya naman noong gabi ng Huwebes ay sinisid ito ng BFAR at muli sanang putulin, ngunit nabigo ang mga diver ng BFAR dahil hindi umano umalis ang mga China Coast Guard na nakabantay doon. So hindi naputol ng BFAR, no? Pero kung sakasakaling naputol ng BFAR yan, asahan nyo na ang magiging balita. China kusang tinanggal ang kanilang floating barrier. Grabe, no? Para maiwasan lang yung pagkapahiya eh. Ayon sa mga mangingisdang Pilipino, sa ngayon ay medyo kalmado ang China Coast Guard at hindi gaanong tinataboy ang mga mangingisda basta't wag lang silang lumapit sa pasukan ng lagoon. Nakaraan di ba sir nung pumunta yung BFAR dito? Oo. Nakaraan na sila na i-water cannon pero ngayon hindi sila ganong agresibo. Ang mga diver ng BFAR ay sumisid sa labas na bahagi ng Baho de Masinloc at ito ang tumambad sa kanila. Namumuti at durug-durug na mga patay na mga corals at wala na ring gaanong mga isda. Ayon sa BFAR, posibleng sinadya itong sirain ng China upang hindi na makapangisda ang mga Pilipino sa lugar. This is clear violation. This is a clear case of IUU fishing, and China being, if I'm not mistaken, being a signatory to the UNCLOS, so they're committing a violation. Tama. The destruction of the marine environment is not just an attack to one country's sovereignty. Yes. This is actually a crime against humanity. Alam nyo naman yun eh. Yung problema nga lang hindi natin ma-actionan, no? Meron kasing malaking kadenang nakakapit sa atin mga tol eh. 'Di ba? Yung takot natin na digmain tayo, gerahin tayo ng China. 'Yan ang pumipigil sa atin para kilusan sila ng matindi, 'di ba? Pero napanood na natin sa maraming pagkakataon mga tol, hanggang salita lang 'tong mga 'to, itong China, hanggang ano lang 'yan eh. Paninindak lang 'yan eh. Taiwan nga hanggang ngayon hindi nila makakuha-kuha eh. Nalaman natin 70 years na pala nilang pinagbabantaan ng Taiwan. Kahit nabantay sarado ng China ang Baho de Masinloc, ay patuloy ang pamamahagi ng BFAR ng mga groceries at krudo sa mga mangingisdang Pilipino. Tama. At nang matapos yan, habang pabalik na ang barko ng BFAR sa bahura sa Zambales, abay hinatid pa ito ng malaking barko ng China Coast Guard hanggang sa makarating ito ng 12 nautical miles bago tuluyang tumigil. Imagine mga kabayan, 12 nautical miles, halos 19 kilometers na lang at makakarating na siya sa pier ng Pilipinas. Oh, grabe, 'di ba? Ganun sila katindi mga tol, no? Parang bansa na nila yung Pilipinas eh. 18 Indian companies ang nagpresenta ng kanilang aircrafts at marine structures sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito bilang pagsuporta sa ating layuning palakasin pa ang defense posture ng ating mga hangganan. Eh kung libre ba yan, okay lang. Pero kung binibenta nilang sa atin yan, alam na natin yung mga ganyang galawan, syempre. No? Baka nga yung mga nagbebenta sa atin ng armas, baka sila pa mag-uudyok para makipaggera tayo, para mas mataas kumita sila ng malaki. Oh, gigerahin na kayo, kailangan nyo to, bilhin nyo na.
I think this is a critical component of our future defense partnership because we recognize that countries such as the Philippines, which have broad national security interests, will need to have some domestic industrial capacity. And we'd like to offer partnerships from India in building that capacity. Kasalukuyan kasing umaasa ang Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines sa mga binibenta ng Amerika, China at Russia, pati ang mga second-hand aid na ipinamamahagi lang ng ilang mga bansa. In the past, we used to buy them wholesale, so we buy it stock, lock, and barrel. So we buy the equipment, import them, and then use them, and then somehow gain knowledge on the maintenance of this equipment. But this time, the Defense Department is into indigenizing them. Para sa acting president ng Philippine Aerospace Development Corporation na si Raymond Mitra, ang ganitong pakikipag-ugnayan ay lalong mahalaga dahil may mga banta talaga ng gera. We are also contemplating and lobbying to our armed forces to purchase also the Tejas, which is the fighter aircraft. We are in the midst of geopolitical tensions. So we really need an aircraft that can carry the BrahMos missiles. Sabi naman ng Ambassador of India to the Philippines, magkasangga ang hangarin ng India at Pilipinas sa pagkakaroon ng tahimik at mapayapang rehiyon, lalo't parehong demokratikong mga bansa ang Pilipinas at India. Ang mensaheng hatid ng India ay gusto nilang makatulong sa mas mababang halaga. India's Maganda sana yan mga tol pero alam niyo may halong may halong something species, smell something species, no? Bebentahan tayo ng mga ganyan, no? Kikita sila syempre at kailangan din naman na talaga nating bumili. Wala naman talaga tayong magagawa eh. Pero alam mo kung gusto talaga nilang makatulong, tumulong na lang sila mga tol. At sana mga tol hindi matuloy itong mga ganitong mga bagay. Kasi alam naman natin pag nagbabadya ang mga digmaang ganyan, gera, mayroong isang bansang kumikita, bebentahan niya ng weapon itong isang to. Itong isang to malakas na to, so hindi niya na kailangan bentahan to. Dito siya ngayon kikita sa isa, sa mahina, sa nangangailangan. Yun ngayon yung sasamantalahin nila para kumita ng malaki. Kahit sabihin natin mura lang nila ibebenta maramihan. Malaki pa rin yun. Really unique selling Pero salamat pa rin sa alok ninyong tulong. Position is that we are able to bring cutting-edge technology at competitive prices. Dagdag pa niya, mahalaga rin sa kanila ang matulungan ang bansang mapaigting ang indigenous technology o ang mga teknolohiyang binubuo gamit ang mga parteng nagmula mismo sa Pilipinas. India has a proven track record of trying to create indigenous capability, to develop indigenous technology, and to broad-base that into broader industrial capacities. So we are willing to offer our experience. Ang pagpapabilang sa lokal na industriya ay mabuti para sa ekonomiya ng bansa. Kapag ang mga bahagi ng equipment ay binuo sa Pilipinas, mas maraming mga Pilipino ang nabibigyan ng trabaho. Sa kasalukuyan, may mga ammunition, rifle at pistol na ang nagmumula sa bansa at hindi na ini-import. Tingin ni Brigadier General Amante, susunod na rito ang mga drones. Lalo't may ilang mga paaralan lang bumubuo ng sarili nilang drone bilang parte ng thesis. Patuloy na hinahanapan ng paraan ng iba't ibang sangay ng gobyerno ang pagpapanatiling ligtas ang mga hangganan ng bansa at ang lahat ng mga Pilipino. Okay mga kapatid, yan nakita natin yung nangyayari ngayon, kakayanan na ngayon ng ating bansang Pilipinas mga kapatid, no? Sana ay magtuloy-tuloy pa. Well, salamat sa India sa hangarin nilang makatulong dito sa ating bansang Pilipinas. Pero again, no, alam naman natin na kahit na ganun tumutulong sila sa atin, may konting pa rin, dala pa rin ng pagninegosyo ang mga bagay na ganyan. At ang nakakatakot nun, baka para lalong kumita ang isang bansa, i-push na nila tayo, no, lalo pa magkaroon ng kaguluhan o lalo pang mag-provoke para kumita pa sila lalo. Well, anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa mga videong napanood natin ngayon? Pwede kayong mag-comment sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.